Magandang araw mga kapatid. Ngayon ay muli natin inaalala ang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang tayong lahat ay matubos. Sa pasimula ng gawain, inaalalahan ko po ang lahat sa isang panalangin. Marahil iniisip natin, ano ba ang kahalagahan ng paggunita sa ginawa ng ating Panginoong Hesus? May halaga pa ba ito sa makabagong panahon? Mga katanungan sa ating isip na hinahanapan natin na kaugnayan sa kasalukuyan. Subalit may mga nagawa ba tayo mas mainam upang pawalang halaga ang ginawa ni Hesukristo para sa mundo? Kung wala, nararapat lamang na balikan natin ang katanging-tanging kasaysayang ito
ng Kakristyanuhan. Bilang panimula sa pagbabalik gunita, narito ang isang awitin mula sa ating koro. Sa makabagong panahon, ano kaya ang mga bagong pananaw ng ating mga kabataan?
sa mga wikang binitawan ng ating Panginoon. Pakinggan natin sila upang ibahagi ang una, ikalawa at ikatlong wika. Para po sa unang wika, mula sa Lucas 23 verse 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahagi nila ng kanilang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. Kapatawaran. Ang mundo ay punong-puno na ng kasamaan. Kahit may pandemya, hindi ito naging hadlang para mangyari ang mga krimen, kasinungalingan, pagnanakaw at iba't iba pang mga kasamaan. Sinabi ni Jesus sa Mateo 18 verse 22 kung ilang beses dapat magpatawad. Mula sa Matthew 18 verse 22, sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sinabi dito na magpatawad ng 70 times 7 na beses. Ngunit ano nga ba ang resulta ng hindi pagpapatawad? Una, pandemya. Ang pandemya ay may tuturing na sakit. Ano nga ba ang sakit na ito? Ito ay sakit hindi physically, kundi emotionally at mentally. Ang pandemya ay pangmalawakan. Hindi siya sakit ng isang tao lamang, kundi sakit ng maraming tao. Gayon din ang hindi pagpapatawad. Hindi isang tao lang ang may sakit, kundi ang maraming mga tao. Sa pandemya ay may social distancing. Ang social distancing ay ang paglayo ng loob natin mula sa ibang tao. Nilalagyan natin ng distance o distansya yung puso natin mula sa iba. Face mask. Hindi tayo makapagsabi ng maganda sa taong kagalit natin. Kasi naiisip natin na bakit pa ako magsasabi ng magagandang mga salita o mabubulaklak na mga salita kung galit ako sa taong iyon. Katulad ng isang face mask, hinaharangan nito ang mga lumalabas sa ating bibig. Paghuhugas ng kamay. Kung titignan ng konotasyon, ang paghuhugas ng kamay ay ang pagkawala ng pakialam sa iba o ang pag-aabandona sa iba. Ikalawa, bagyo. Ang bagyo ay nagsisimbolo ng paghihirap. Kung titignan natin, ang bagyo ay destructive o makapaminsala. Marami ang nasisira dito. Kung ikukumpara natin siya sa buhay natin, ang hindi pagpapatawad ay marami ang masisira, katulad ng mga relasyon at minsan ng kalusugan, at partikular na rito ang mental health natin. Dahil sa ating mga sama na loob, maaari ring maapektuhan ang ating pagsasalita, katulad ng pagkapipi, at ang mga moral din natin na naapektuhan. Ikatlo, pagsabog ng bulkan. Sinasabi na ang bulkan ay maikukumpara sa tao. Ang pagsabog ng bulkan ay ang masasabing pagsabog ng galit. Kapag sumasabog ang bulkan, lumalabas ang lava. Ang lava na iyon ay mainit at nakasasama, hindi lamang sa environment, kundi pati na rin sa ating health o kalusugan. Ang lava na ito ay may compare sa ating mga masasakit na salita na hindi mapigilan at sa ating mga actions o gawa na hindi naman nakabubuti. Kapag ang pagsabog ng bulkan ay malakas, maaaring magkaroon ng ashfall na inaabot hanggang malalayong lugar. Ganon din ang ating galit. Kapag pinairal natin ito at inipon natin ang inipon ng ating sama ng loob, malayo ang maaabot na pinsala nito. Ang mga bulkan ay nagiging inactive o hindi na muling sasabog pa. Sa pagpapatawad natin, ang mga bulkan sa puso't isip natin ay maaaring maging inactive o yun nga, hindi na makapaminsala pa. Inuulit ko, ang ilan sa resulta na hindi pagpapatawad ay pandemya, bagyo at pagsabog ng bulkan. Ngunit paano ba natin malalaman kung tayo ay tunay na nagpapatawad? Kapag bukal ito sa loob natin at permanente. Hindi katulad ng white sand sa Manila Bay na gawa sa dolomite, natatakpan ng kadungisan gamit ang puting kulay at pagdating ng bagyo ay mawawala rin o mawawash out din. Sinabi ni Jesus na magpatawad ng 70 times 7 times. Kaya daling sabihin pero tila ba napakahirap gawin. Paano nga ba magpatawad? Simple, sa pamamagitan ng pag-ibig.
Ang pag-ibig ang susi ng lahat. Walang tunay na pagpapatawad kung walang pag-ibig. Hindi natin masasabing totoo ang pagpapatawad natin sa isang tao kung hindi naman to sanhi ng ating pag-ibig. Mula sa 1 Peter 4 verse 8, above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins. Saan nga ba galing ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos. Mula sa unang 1:4 verse 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Gusto ko itong tapusin sa sinabi or sa quote ni Yolanda Hadid. Forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry, and an even stronger person to forgive. Mula sa Lucas 23, verse 39 to 42. Isa sa mga salaring nakapako ang nagpatuloy sa paglait sa kanya. Sinabi nito, "Hindi ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, iligtas mo rin kami." Ngunit sinuway siya ng isa, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Gayong ikaw ay pinarurusahan din gaya niya?" Tama lang tayong maparusahan sapagkat dapat nating pagbayaran ang ating ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sumagot si Jesus, "Tinitiyak ko sa iyo, ngayon di makakasama kita sa paraiso." Mayroon po akong inihandang tula na malaya ang taludturan base sa kung paano ko naintindihan ng sinasabing mensahe na patungkol sa tunay na paraiso at kung paano mararanasan ito. Paraiso sa magulong mundo. Ating simulan. Sa mundo na wari pinipili ang naiiba pero bawal kang maging kakaiba. Sa mundong mahilig manindigan sa maling akala kung saan ang mga makasalanan ang tinitingala. Sa mundong sang-ayon sa lumilihis sa tamang landas, umiiwas humalik sa krus bagkus ang rehas ang inihimas. Sa mundong lumuluhod sa pera ang Diyos, iniiwan, tinatalikuran ang sakripisyo ni Jesus. Oo, nandito tayo, sa mundong makasalanan, kung saan ang pagkakasala ay hindi kayang panindigan, natatakot manindigan kasi baka may maapektuhan, pero patuloy na gumagawa ng kasalanan sa kagalakan. At pag hinatulan agad-agaran din hihingi ng patawad at sasabihin magbabago na ako ng pag-usad, ngunit sa panibagong landas, hindi naman makalakad. Tinatalikuran ng panibagong daan at ang kasalanan ng patuloy na binabalikan dahil sa mga di maipaliwanag na dahilanan, ngunit sa pagkakasala nakikita ang kaligayahan. Na para bang nakalimutan mo na ata kung ano ang totoo at tunay. Tunay na kabuluhan ng buhay. Dahil sa patuloy na pagpili mo sa mga ibang bagay, di mo na namalayan na ang buhay mo'y nawawalan na ng saysay. Dahil sa mga sariling hangarin, maling landasin ang pinipiling tahakin, di naalintana kung saan dadalhin ng agos na di mo akalain, nais ka lamang wasakin. Hanggang saan mo balak magpaagos? Hanggang kailan ka magpapagapos? Hanggang sa maubos ang pangtubos? Sa oras na ibuhos mo ang lahat, tandaan mong sa mundong to kahit kailan hindi ka magiging lubos. Bakit? Kasi hindi ka naman para dito. Hindi mo naman kailangan ipilit ang sarili mo sa mundong to. Dahil una pa lang meron nang nagmamay-ari sa'yo. Hindi ako. Hindi ito. Hindi yan kahit anong bagay na kinababaliwan mo. Kundi ang matagal mo nang iniiwasan. 'Di ba? Hindi mo rin mawari kung sino at nasaan. Kasi masyado na tayong binulag ng kasalanan. Kaya nasanay ka ng talikuran ang kabutihan.
na pati ang sakripisyo niya sa mundong to'y kinalimutan. Tila nakalimutan mo na din na simula noong unang halakhak mo, ang unang pagluha mo, ang unang paglakad mo, ang unang pagkakadapa mo, ang unang pagbangon mo, pati ang unang pagtalikod mo sa Kanya, ay Kanyang nasaksihan. Tumalikod ka dahil hinahanap mo ang paraiso. Paraiso kung saan payapa at ani mo'y walang gulo. Sa paraisong masaya, kung saan inakalang magiging buo. Ngunit tunay nga ba ang tinatahak na paraiso? Paraiso na ang kasalanan ng alas, kung saan buhay ang winawalgas, nasaan ang paraiso doon? Kung ang buhay mo'y di mo naman alam kung saan na paroroon. Dahil ang tunay na paraiso, may dalang liwanag. Kahit na sa kasalanay di makailag, kahit na ang hangarin ay di maaninag, magiging masaya pa din sa piling ng habag. Yan ang paraisong pinangako ng may kapal. Sa lahat ng sa tamay sumusugal, sa bawat pagkakasala at pagkakamaling pinaninindigan, dahil ang tunay na naghahangad ng kapatawaran ay tumatanggap ng paninindigan. At sa oras na manindigan ka, tandaan mong hahatulan ka ng mundo. Naway kalakip no ng pagsisisi mo sa pagkakasala mo, at naway tanggapin ang pagpapatawad na igagawad sa'yo, patungo sa panibagong mundo, kung saan makakamtan ang tunay na paraiso. Paraisong Kanyang pinangako, paraisong hinanda niya para sa atin, para sa'yo, para makamtan mo ang kapayapaan at kaligayahan sa masalimuot at magulong mundo. Ito ang paraiso na sinabi ng Panginoon. Ilang dekada na ang nakalipas, ngunit ang pangakong paraiso'y kailan may hindi lumaon. Naway tulad ng tulang ito na malaya ang taludturan, tanggapin mo ang kalayaan at kapatawaran. At tandaan mo, bago pa tayo sumugal sa mundong to, kasalanan natin Kanya nang tinubos. Sayang naman kung hindi mo mararanasan ang paraiso, dahil nakakulong ka sa sinasabi at binibigay ng mundo. Hindi mo na kailangan hangarin ang kalayaan, kaligayahan sa kasalanan, dahil noong una pa lang pinalaya ka na niya. At sana, sa pagtapos ng tulang to, matuto tayong manindigan sa mga kasalanan at hindi ito ilagan. At hangarin na ang kapatawaran na matagal na sa iyong naghihintay. Sayang lang kung sa pagtapos ng malayang tulang ito, sa kasalanan, ay hindi mo pa rin pinapalaya ang sarili mo. Hindi mo pa din tinatanggap ang kapatawaran na iginawad sa'yo. Sayang naman kung di mo mararanasan ang paraiso sa magulong mundo. Nawigaya ng lalaki na nagngangalang Dimas mula sa aklat ng pasyon. Atin din piliin ang manindigan sa kasalanan at sa kapatawaran ay tumugon. Huwag mo sanang hayaan na patuloy kang mabulag sa mundong to at hindi maranasan ang tunay na paraiso. Huwag sana tayo'y maging hesta sa mundong kagilagilalas at nang mabulag sa kasinungalingan sa ating pinapamalas dahil lang sa ani mo'y tama at masaya. Tandaan mo na hindi lahat ng masaya magbibigay sa'yo ng paglaya. Pero teka, matanong lang ulit kita. Ngayong natagpuan na ang dulo ng tula, saan mo pipiliing maglakbay at makisabay? Ang sinabing paraiso na mundo ang nagbibigay, o ang paraiso na matagal nang sa'yo'y naghihintay? Ang tunay na paraiso sa piling ng Panginoon. Hi, I am Valhamed Manuel, and nandito po ako ngayon para talakayin natin ang third word of Jesus in 7 last words mula sa John 19:26 to 27. Jesus said to his mother, "Woman, this is your son." Then he said to the disciple, "This is your mother." Sa aking tatalakayin ngayon mula sa John 19:25 to 27. Habang siya'y nakapako sa krus ng Kalbaryo, nakita ni Jesus na nakatayo sa tabi ng krus ang ina niya at ang kapatid nitong babae na si Maria, asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. 26.
Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." 27. At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang bilang isang ina." Mula noon, sa bahay na ng kanyang alagad, muling nanirahan ng ina ni Jesus. Ano nga ba ang magulang? Bilang isang anak, sa madaling sabi, ang magulang ay ang nagpo-provide ng needs at wants natin. Sila yung nandyan para tulungan tayo mula nung isilang tayo dito sa mundong to. Sila yung nandyan nagturo sa atin kung paano tayo lumakad, tumakbo, at magsalita. Yun. Pero bilang isang anak, ano nga ba tayo sa mga magulang natin? Common na yung mabait ka kasi lahat. Lahat naman ng magulang sasabihin na mabait tayo, ganito ganyan. Pero ano nga ba tayo bilang isang anak sa malalim na dahilan? Sa verse na ito, makikita natin kung gaano kamahal ni Jesus ang kanyang ina na si Maria, kahit na siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Sa panahon na iyon, si Maria na ina ni Jesus ay balo na o widow. And alam natin nung unang panahon ay bawal silang magtrabaho or mag-work dahil ito ay nasa kultura nila. And bukod doon, si Maria na ina ni Jesus ay may edad na or katandaan, tapos ganun pa ang nangyari sa anak niyang si Jesus. Pero kahit ganun ang nangyari, hanggang sa huling hantungan ni Jesus, naisip niya pa din ang kanyang ina. And naisip niya yung kung sino yung mag-aalaga sa kanyang ina dahil ito ay may edad na nga. Ganito ganyan. Bilang isang anak sa modernong panahon ngayon, hanggang saan natin kayang alalahanin ang magulang natin o hanggang kailan? Sa panahon ngayon, siguro may nababalitaan tayong senaryo na ang mga anak na iniwan ang kanilang magulang at nabuhay na parang wala lang, ang hindi inaalala kung saan sila nagmula. Ang sabi sa mga taga-Efeso 6 verse 1 to 3, verse 1, "Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat." Verse 2, "Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong." Verse 3, "Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa." 'Di ba? Hindi man natin obligasyon na magbalasakit sa kanila, pero dapat natin gawin yun dahil mahal natin sila. Una pa lang, nasa 10 utos na yan ng Panginoon. Kaya dapat hindi natin kinakalimutan mahalin ang ating mga magulang. Hindi natin dapat kinakalimutan mahalin ang ating mga magulang gaya ng ginawa ni Jesus sa kanyang ina. Ang mensaheng aking itinatalakay ay hindi lamang para sa mga ina, kundi para na din sa lahat ng mga magulang. Kaya, bilang isang anak, gawin natin itong 3 bagay na ito. Una, igalang sila. Igalang sila means, sundin natin sila dahil nasa poder pa nila tayo, and huwag tayong maglihim ng problema or magsabi tayo ng mga totoong bagay. Dahil alam natin na baka makatulong sila sa atin pagka may dinadamdam tayo. Ganyan. Pangalawa, pagsilbihan bilang tulong na din sa kanila na mabawasan yung mga gawaing bahay dito para mas mahaba yung maging pahinga nila kaysa sa mga gawain. And panghuli, mahalin, unawain at patawarin natin sila kung may pagkukulang man sila sa atin o sa inyo, dahil alam naman natin na tao lang din sila, napapagod. Kaya nga andito tayong mga anak upang mag-less ng mga gawain nila, tumulong kung anong maitutulong, at higit sa lahat ay ipanalangin natin sila.
Ipanalangin natin ang mga magulang natin araw-araw o kaya kung pwede minuto. Yun lang. Mahalin natin ang mga ating mga magulang gaya ng ginawa ng Panginoon. At tayo'y giginhawa at hahaba ang ating buhay dito sa lupa. Yun lang. Matapos nating marinig ang tira tagubilin ng Diyos sa iba't ibang katayuan ng tao, narito muli tayo makaririnig ng isang awitin sa ating koro.
Sa tinig ng mga kabataan, madarama natin ang isang diwa na maghahatid sa kanilang mga idea at sa loobin. Tunghayan natin sila para sa ika-4 at ika-5 wika ng ating Panginoon. Para po sa ika-4 na wika na matatagpuan natin sa Mateo 27 verse 46. At sinasabi dito, at nang malapit na ang oras na ikasiyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani? Sa makatuwid, bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Matatagpuan din ito sa Mark 15 verse 34. At nang oras na ikasiyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Na kung liliwanagin, ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, yan ang daing ng bawat tao dito sa mundo, ngayon sa kalagitnaan ng pagsubok na kinakaharap natin ng bawat tao, ng bawat kabataan rito sa mundo. Sa hirap ng buhay, dinagdag pa ang bagong sistema, hindi na alam kung tama pa ba o tama na. Hindi na rin alam kung tutuloy pa sa yugto ng buhay. Sa sobrang hirap, sa sobrang pagod, sa pagsakit ng ulo, sa pagkimkim na lang ng kirot sa puso, tama pa ba? Minsan na rin ako nagtaka sa mga katagang, bakit ako, bakit ngayon pa, bakit mo ako pinabayaan? Kung minsan mo na rin binanggit ang mga katagang sinabi ko, naiintindihan ko, ngunit ngayon ka pa ba susuko? Paano na? Tutuloy pa ba? Lalaban pa ba? Pag-asa pa ba? Kabataan, maging pag-asa ng bayan, ngunit sumuko na. Tama ba o tama na? Sa bigat ng dinadala, hindi na alam ayos pa ba? Gustong maging pag-asa ng bayan, ngunit pagod na. Tara na, lumaban pa, kumapit pa, manalig pa. Kaya pa, mga salitang binabanggit, para tumuloy pa. Pero paano na? Kaya pa ba? Huwag sumuko, ngunit manalig pa. Sasapit din tayo sa nakasanayan na kahit mahirap, basta may karamay. Dadating din tayo sa tamang panahon kung saan mas madaming kabataan ang mabibigyan ng tsansang maging pag-asa. Ano? Susuko ka pa ba? Diyan, sa puso mo, alam kong may kirot at sakit. Alam kong nahihirapan ka rin. Alam kong gusto mo na ring sumuko. Walang perpekto sa mundo, kaya naiintindihan ko. Pero tandaan mo, hindi kakailanman magiging mag-isa. Sa mga pagsubok, dyan ka magiging matibay. Kaya lumaban ka na may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, na nasa kalagitnaan tayo ng pandemya, lahat tayo ay naapektuhan. Maraming bilang ng tao ang nagkaroon nito. Marami ang naghirap sa sakit na ito. Nagkaroon na rin ng bagong variant. Kaya madami o halos lahat ngayon ang tumatawag ng Diyos ko. Lahat ay nangangailangan ng tugon mula sa Diyos, mula sa mga bata, mga kabataan, at matatanda. Lahat ay tumatawag sa Diyos. Si Jesus na ating tagapagligtas, siya rin ay nakaranas ng sakit sa kanyang pagpako sa krus upang maligtas ang ating mga kasalanan. Kaya kung ikaw ay nakaranas ng problema, huwag kang mag-alala. Tandaan mo, pinagaling ka na ni Jesus. Sabi nga,
Each coming days holds light, pure love, and possibilities. It's not always darkness, pain, and uncertainty. And sa bawat love, possibilities, and even in pain and darkness or problems, God is with you. Tumawag ka sa Kanya, magdasal ka, manalig ka na may pagtitiwala at pananampalataya. Kaya ngayon, sa puntong to, tandaan mong hindi ka kailanman mag-iisa. May nagmamahal sa'yo. Wala man sa paligid mo, nandyan naman sa puso mo. Para po sa ikalimang kasabihan mula sa John 19 verse 28. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kahit upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Si Jesus po ay totoong tao, bagamat tunay na Diyos. 100% pagkatao at 100% pagka-Diyos. Hindi po 50 pagka-Diyos at 50 pagkatao. At sa aklat po ng Pilipos, ito po ang mababasa natin. Taglayin ninyo ang pag-iisip ng tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Ang pagiging kapantay ng Diyos, sa halip ay tinuring niyang walang halaga ang sarili. Kinuha ang kalikasan ng alipin at naging katulad ng mga tao. At nang matagpuan sa anyuan ng tao, ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging kamatayan sa krus. At mababasa po natin sa Pilipos 2 verse 5 to 8. Mula po nung ipanganak si Jesus hanggang siya ay mamatay, hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Namuhay siyang bilang karaniwang tao. Isa po sa pagsasalarawan ng katotohanan na ito, ang salitang ito ni Jesus sa krus. Ako'y nauuhaw, sinabi ni Jesus sa ating lahat, na ako'y tao din katulad niyo. Naranasan kong magutom, Mateo 4 verse 2. Naranasan kong magalit, John 2 verse 13 to 17. Naranasan ko ding umiyak, John 11:35. Para lang po sa kaalaman natin, ang tao po ay pwedeng tumagal hanggang sa 40 araw na walang pagkain. At sa walang tubig ay 3 araw po lang. Ako'y nauuhaw, sinabi ni Jesus. Alam ko din ang sitwasyon na limitado at walang magagawa. Naranasan ko na tawagin na senggo at matakaw. Mateo 11 verse 19. Naranasan ko din tawagin demonyo. Mateo 12 verse 24. At naranasan ko din kasuhan at saktan at ikulong na walang kasalanan. John 19 verse 6. Ako'y nauuhaw, sinabi ni Jesus na naunawaan ko ang pagiging tao. Kaya alam ko, kahinaan mo at pangangailangan mo. Dahil naging tao din ako, naranasan kong mag-isa sa gitna ng panganib at pagdurusa. Pinagkaluluwa ko ng aking kaibigan na si Judas. Itinatwa ako ni Pedro na isa ding malapit sa akin. Iniwan ako ng mga kaibigan ko ng panahong nariyan ng problema. Pero pinili kong harapin ito mag-isa dahil mahal ko sila. Dahil ganun ang pagiging tunay na tao. Sa Ebanghelyo, mas madalas na gamitin ni Jesus ang titulo ng anak ng tao kaysa sa anak ng Diyos. Conclusion, kung tayo ay mga tagasunod ni Jesus, piliin natin maging tao sang-ayon sa halimbawa niya. Piliin natin magmahal hanggang sa kamatayan. Piliin natin magtiwala sa Panginoon na nauunawaan niya ang kalagayan natin bilang tao. Dahil naranasan niya din ang maging tao. Ang tila kawalan ng pag-asa at lakas, nanaig pa rin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Narito ang awiting hiling kasunod ang ika-6 at ika-7 wika ng Panginoon.
Ang ika-6 na kasabihan mula sa Juan 19 verse 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagutan siya ng iniyak. Panginoon, pinabayaan mo na ba ako? Sa bawat gabi, ikaw ang aking daing. Ang unang basa ng mga luha sa bawat pag-iyak habang ang puso'y nabibiyak. Ngunit sa kabila ng pagsubok, Panginoon, lagi na sa tabi ko, hindi niya hayaan na ako'y ay matupok, sapagkat siya ang kalasag ko laban sa mundo. Ang buhay ng tao kamangha-mangha. Tayo ay pinagmalaking likha. Nilikha ng Diyos upang maging matatag sa bawat pagsubok na kanyang ilapag. Sa bawat pagsubok at tunos na dumaraan, hindi mawawala ang pagtutulungan. Anumang sakuna ang pagdaanan, walang hindi kakayanin ninuman. Lahat ng katapusan ay may bagong simula, kaya huwag pagkunaan ng loob, kapatid. Bigyan ng saya ang buhay mong dala, ang pahalagaan lahat ng sayong paligid. Sa pagputok ng bulkang Taal, marami mang tahanan ng nasira, marami mang kabuhayan ang nawala, subalit nananatiling matatag at matibay, sapagkat si Jesus ang tanging nating gabay. Bagong sakit na nagmula sa Wuhan, China, na kumalat sa mundo na nagdudulot ng takot sa lahat. Kami mang namatay, nabawian ng buhay at patuloy na kumikitil sa buhay ng kasalukuyan. Sa pandemyang ito, maraming taong nahihirapan. Nahihirapan para sa araw-araw na kakainin para sa pamilya. Dahil sa lockdown, maraming hindi nakapiling ang kanilang mahal sa buhay. Dahil sa sakit na kumakalat ngayon, ay patuloy na nagbibigay na problema sa ating buhay. Tayo binuhay dito sa mundo sapagkat nais ng Diyos na tayo matuto at maging matatag sa ating pagkatao at ang pag-asa ay kailangan isa puso. Yan ang nais ng ating Amang sa langit. Nais ng ating Ama na ipabatid na lahat ng kalungkutan ay may sayang kapalit. Nais ng Diyos na tayo matuto sa ating pagkakamali. Maraming salamat Diyos na dakila. Buhay na kalooban mo sa amin ay biyaya. Maraming salamat at hindi mo kami pinabayaan. Naniniwala kami na kami kasama mo sa buhay na walang hanggan. Ngunit kapatid, ipinapaalala ko lamang sa iyo, bago pa ang pandemyang ito ay maganap, ang pagkapanalo natin ay una nang naging ganap. Nanalo na tayo pa lamang sa krus kung saan ang mga kasalanan natin ay kanyang tinubos. Kaya't kung iniisip mo na talo na tayo, tandaan mo sa ka-6 na salita ng ating Panginoon, ay kanyang sinigurado ang ating pagkapanalo. Ang bitbit mong krus ay nagsisimbolo ng pagkasuko. Kapatid, bitawan mo. Hindi dahil iiwan mo at tuluyang mong susukuan, kundi bitaw mo para harapin ito. Kagaya ng pagkapako ng Panginoong sa krus, kung saan ang kasalanan natin ay kanyang tinubos. Hindi para isuko ang laban, kundi para ipanalo ang buong sandaigdigan. Naway ikay di patuloy na lumaban, dahil na tagumpay ay siguradong ating makamtan bago ka pa sumabak sa panibagong digmaan. Ang 7 at huling wika ng ating Panginoon ay, Ama, sa iyong mga kamay pagkakatiwala ko ang aking espiritu, na matatagpuan sa Lucas 23 verse 46. Sinasabi sa mensaheng ito na lagi mo lamang pagkakatiwalaan ng ating Panginoon sa anumang mangyari sa iyong buhay. Magaan man ito o mahirap. Kagaya na lang ngayon sa ating pag-aaral. Dahil sa pandemya, naging mahirap ito. Dahil maraming kailangang kagamitan, kagaya na lang ng gadget at internet at iba pa. Ganon din naman sa mga nagtatrabaho. Maraming mga nagtatrabaho na kailangan bumili ng computer o kaya naman ay laptop para lamang makapag-work from home. At ang may iba namang sumusugal na lumabas para lamang makapagtrabaho maski may pandemya. At sa pamilya naman, maraming naghihirap dahil sa kakulangan sa pera upang ipambayad sa kuryente, tubig at ipagbili nila ng kanilang mga pagkain. Dahil maaring sa kadahilan ng nawala o natanggal sa trabaho, nalugi ang negosyo o kaya naman ay walang mahanap na trabaho o walang tumatanggap sa kanila. At sa ating bansa naman, makikitang hanggang ngayon pataas pa rin ang pataas
ang bilang ng mga nagkakaroon ng COVID. Ngunit parang wala lamang ito sa iba dahil maski alam nilang tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit, marami pa ding hindi sumusunod sa protocols na para bang walang pandemya. Kagaya na lang ng hindi nila pagsuot ng face mask at face shield. Pero hindi lamang pagsunod sa protocols ang ating kailangan. Dahil kailangan din natin itong sabayan ng pagtitiwala sa Panginoon at kung pagkakatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay, walang kahit anong problema ang hindi natin malalagpasan. Kaya nga ang wika ng ating Panginoon na, Ama, sa iyong mga kamay, pagkakatiwala ko ang aking espiritu, ay wika na lubos na pagtitiwala. Gayon din naman tayo, ipagkatiwala natin ang ating mga kaluluwa kay Kristo. Nawa ay manapulot tayong aral sa bawat mensahe na narinig natin mula sa kaisipan ng mga kabataan. Manatili rin sana ang tunay na diwa na nais iparating ng ating Panginoon sa kanyang sakripisyo. Higit dito ang pagpapahalaga sa pag-ibig ng Diyos Ama.
Narito po ang ating Pastor Joel Suarez para sa panalangin at basbas. Tayo po ay manlangin. Banal at dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat muli naming nasumpungan na pakinggan at unawain ang ibig sabihin sa amin sa kasalukuyang panahon ng 7 wika. Mga wika na tinuran mo sa krus ng Kalbaryo. Nawa o Diyos, ang mga ito ay magtaglay ng kapangyarihan sa amin upang makaunawa, upang maging matatag at malakas ang loob, lalo na ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa bawat kabataan na nagbahagi ng kanilang kaisipan bilang mga kabataan tungkol sa 7 wika. Nagpapasalamat kami sa bawat isa na nagbigay ng panahon upang makinig. Nawa o Diyos, sa kasalukuyang panahon, maging relevant pa rin ang 7 wika at ito ay patuloy naming pahalagahan bilang mga mananampalataya upang sa ganon hindi namin malimutan ang sakripisyo na ginawa ng Panginoong Hesus upang kami na makasalanan ay muling magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng pagkakataon upang maging mga anak mo. Tulungan mo po nga kami na maalala ang paghihirap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang pagbuhos ng kanyang dugo, ang kanyang kamatayan. Nawa ang lahat ng ito ay hindi mawalan ng kabuluhan, ang kanyang pagpapakasakit ay hindi masayang, at magsimula kami na pinapahalagahan ang mga ginawa ng aming Panginoong Hesus upang ang bawat tao, ang sino man sa sanlibutan, ay magkaroon ng pagkakataon upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. O Diyos, salamat po sa gawain ito. Pinagpala mo kaming lahat sa aming pakikinig at sa aming pagkaunawa sa mga tinuran sa amin, lalo po kaming nagkakaroon ng pagkakataon upang mapagtagumpayan ang mga dumarating na pagsubok sa amin. Sa mga nararanasan namin ngayon, higit pa dyan ang iyong hirap na naranasan, hindi matutumbasan ng anuman. Kaya sana po sa aming panahon na kami ay lubhang nahihirapan, ay kumapit lang kami at magtiwala kami sa kapangyarihan ng krus, na dahil nabuhos ang dugo mo sa krus ng Kalbaryo, ito ay magsisilbing kalasag namin upang mapagtagumpayan namin ang mga dumarating na suliranin, kabigatan sa aming buhay. Patawarin mo po kami na kami ay pinanghihinaan ng loob kung minsan. Sana ay ang mas makita namin ay ang mabuting na idudulot ng kasalukuyang panahon kaysa ang mga kahirapang aming nadaranasan. Alam po namin na kaya mong gawing maganda ang mga bagay na hindi maganda, at sana po magmula ngayon mas makita namin ang mga bagay sa pamamaraang positibo na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, ng pag-asa at ng pagtitiwala na hindi mo kami pababayaan sa panahong ito
ng mga pagsubok na aming nararanasan. Pagalingin mo po ang aming bayan, pagalingin mo po ang buong mundo, alagaan mo ang lahat ng tao at lahat ng may sakit na COVID at iba pa ay nawa ay magsigaling. Ingatan mo po kaming lahat at sana ay gawin namin ang aming tungkulin upang kami ay magkaroon ng kontribusyon sa pagbabago o sa paggaling ng aming mundo. Matutunawa kaming maging disiplinado, sumunod sa mga patakaran at gawin ang aming makakaya upang tumugon sa pangangailangan ng aming kapwa kahit kami ay nangangailangan din. Salamat din po dahil sa kabila ng pandemya ang aming simbahan, ang gusali ng aming simbahan ay muli naming may pagagawa. Alam namin na maghihimala ka sa aming lahat at makikita namin sa pamamagitan ng aming pagtitiwala na hindi mo kami pababayaan at makikita namin ng malinaw sa aming mga karanasan na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng sapat at hindi nagkukulang kailanman. Marami po salamat. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Magandang Biyernes Santo po sa inyong lahat. Sana ay ang ating narinig na mga kaisipan mula sa ating mga tagapagsalita ay nakapagdulot sa atin ng tunay na pag-asa, ng tunay na kalakasan at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus na ating mapapagtagumpayan ang kasalukuyang hamon ng panahon. Basta gawin lamang natin ang ating bahagi upang tayo ay makatulong. Huwag nating kalilimutan na tayo ay manalangin at kung meron tayong pagkakataon o kakayanan ay lingapin natin ang ating kapwa na nangangailangan. Salamat po. Amen. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakila